Hi Sagittarius, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Ito po ay para sa darating na new moon solar eclipse in the sign of Virgo. Ayan, dumaraan ng eroplano bilang kayo'y mga travel sign. Sagittarius, anong kailangan yung marinig ngayon? Regardless po sa aking nabanggit na sign, kasi itong darating na solar eclipse ay magpo-fall po sa sign ng mga Virgo, at sasabihin ko na it will highlighted your 10th house of career. Why not? Dumaan na eroplano, baka konektado ito sa ibang bansa. Meron bang mangingibang bansa? Or may ilang ganap sa ibang bansa? Tingnan natin. Actually, meron ako naisip na ilang clients ko na mangingibang bansa na Sagittarius. For work. Okay, tingnan natin. Anong kailangan marinig? Guidance po para sa taong ito. Sagittarius, sa darating na solar eclipse na ito, anong maring epekto, anong pwedeng asahan nyo, anong ganap, anong pwedeng parating, mensaheng gabay po. Sagittarius message. Energy check tayo, tumatalon agad. Sagittarius, guidance po para sa mga taong maaring makapakinig nito. May ilang cards nang bumagsak. Sagittarius energy guidance para sa mga taong ito. New moon, solar eclipse na mag-highlight sa inyong mga 10th house of career. Okay. The moon, the judgment card. Harap na natin the 4 of wands. Not 4 of wands, 4 of swords. The strength card. 4 of swords. Okay. Queen of Pentacles, Queen of Cups, Queen and Queen. Sige, gusto ko pang mag-add guys. 6 of Pentacles, sumasang-ayon ang ilang ingay, patawarin. Okay, Sagittarius, the Judgment card, 4 of Swords, the Strength card. So ngayon pa lang parang pinaghahanda na kayo ng ilang baraha, ng ilang sitwasyon dito. Saan? Sa judgment. Sa judgment day. Hindi. Ito na-mention ko na ito kasing darating na solar eclipse na ito. It will highlight again your 10th house of career. So, unahin na natin buhay, karera, trabaho, judgment, new beginnings, opportunity, fresh opportunity, positive possibility guys pagdating sa inyong mga buhay, karera. Na kung saan hindi lang ito, ayan ang daming eroplanong dumaraan pagdating sa sign nyo. Kumbaga, hindi lang ito simpleng pakiramdam. Maring ang ilan, eto na, may purpose. Okay, it could align with your higher purpose or calling, the moon. May hugot. Parang hindi lang ito something na, yes, nagtatrabaho ako, pero this is something dapat na mahal mo, mahalaga sa'yo, nag-i-enjoy ka, gusto mo yung on fire sa iyong buhay, paggawa, karera. Maybe this is a sign for you kung andito kayo sa sitwasyon, kung napagtatanong, I'm getting a message for some of you, baka napagtatanong, andito pa ba ako sa tamang path, moon child, sa tamang posisyon, sa trabaho, kasi the 4 of swords po, the strength card, para sa ilan, guys, tayo po ay general reading. Just only take what resonate. Para sa ilan naman ilang questioning. Pag-questioning. Ilang pagtatanong. Kasi, parang hindi okay ang takbo ng posisyon or ano pa mang tinatrabaho nyo. Maybe it's time to do some reflection na. Life review. Connect with your higher self, sa iyong purpose, sa iyong pakiramdam. Nagtatrabaho ka ba? Na masaya ka pa ba? Parang tapikin mo yung mga balikat. Kasi meron akong pagkapagod rin na nakikita. Okay, may pagtatanong pa nga. So, physically, mentally, emotionally, or even spiritually, guys, pakiramdaman ng iyong mga sarili. Kasi, ang ganda. Ang ganda. Merong mga bago. May magagandang possibility. Pero kung in a way, parang walang energy, the strength card, the reverse, 4 of swords, parang ang low-key, hindi nagiging okay. So maybe it's time, it's a sign for some of you
na pag nilay-nilayan na kung andito pa ba ako sa tamang posisyon, andito pa ba yung fire, okay? Napapaangat mo pa ba yung passion mo? Na parang hindi ka nagtatrabaho kasi mahal mo yung ginagawa mo, nag-i-enjoy ka rin. Kasi kung kabaliktaran yan at parang pumapasok ka lang na sandali, nakakapagod agad, wala pa tayong ginagawa, nagpanghihinaan ka na, maybe kaya baka hindi nagbubukas yung ilang judgment, yung ilang kaliwanagan, yung clarity, kasi wala ka pala dito sa tamang posisyon. Again, ito po ay depende ha. Hindi po agad-agad baka mag-resign na kayo. Ayan. Depende sa sitwasyon, pag nilay-nilayan, at the end of the day, kayo po ang higit na makapagpapasya. Do some reflection. Okay? Kung nanaisan nyo, take a journal. Isulat nyo yung ilang positive, negative sa inyong pinagdadaanan. Okay? Guys, another reminder tayo ha, na ang tanging maiwan lang po ng baraha, ito lang po yung maaring kondisyon sa inyong sitwasyon. Pero yung pinaka-outcome, yung resulta, of course, wala po dito. Okay, wala dito ang finale sa inyong teleserye. Sa huli, kayo pa rin. Nasa inyo pa rin ang batas ng isang api. Charis. Nasa inyong susi. Okay? Queen of Cups, Queen of Pentacles, Six of Pentacles, financial freedom, stability, security, money-wise, I feel na umaangat talaga dito ang inyong tatag. Meron papasok na pera. Hindi kayo mawawalan. Yes po. If ever meron kayo pinagdadaanan at dyan kayo napanghihinaan, may solusyon. May ilang taong pwedeng tumulong. Minsan kailangan mag-reach out lang, paangatin ng boses kung hindi kusang umaangat ang mga bagay. Queen of Pentacles. Meron bang negosyo? Bagong negosyo ang ilan? Baka dito yun, maihabol ko yan. Negosyo, trabaho talaga yung nag-highlight kay Six of Pentacles. Money, work pa rin yan. Higit kayo makapagbibigay, makapagpupundar, makakapag-ambag. Yes po. Lalo't kusa rin marahil umaangat patuloy yung sense of responsibility na kailangan meron kayong maabot, ma-share. Oo. I feel na yung hard work nyo, yung bawat efforts nyo, yan po ay hindi nababaliwala. As long as alam nyo sa inyong mga sarili na focus at binibigay nyo yung buong attention nyo, concentration nyo, may magandang bunga yan, guys. Mamumunga kayo. Namumunga kayo. At ito ay isang proseso. Huwag lang kayong mainip for some of you. Okay? New opportunity, new beginnings, new project, new client, anything especially connected po sa work and money ang umaangat sa inyo. Claim na ba natin ito? Siyempre naman, manifestation. Ito yung guidance advice na marahil kailangan yung marinig. Sagittarius.